Alam naman natin si Manang Winnie, masyadong rabid anti-Duterte ito. Sabi niya, Senators Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, yung reklamo niya nakarating dun sa 3 senador. Paano ba makakarating yun kung wala siyang means of communication? Kasi siguro tinawagan niya nga yung mga PA niya, mga abogado niya, nagreklamo siya, kaya nakarating. Ano pa? O hindi ho ba palaging naglalabas ng mga kung ano mga press statements? So paano niyo sasabihin na inkomunikado siya? Ang dami siyang press statements. Tumulat po itong si Senadora Lilia de Lima, nagrireklamo dun sa kanyang kalakaran sa selda niya na tinanggalan daw siya ng maraming karapatan. In-isolate daw siya. Solitary confinement. So itong mga senador naman, si Frank Drilon, si Risa Ontiveros at si Francis Pangilinan, sinulatan naman si PNP Chief Archie Gamboa at kini-question nila yung PNP inhumane treatment. At ito pong si Sulita, nilagay niya sa column niya. Ganon din po si Randy David. Yung mga komentaryo nila. Ngayon, kailangan gaya nga po ng sinabi natin, less na mapaniwalaan yung kanilang mga mali, walang batayan ng mga komentaryo na lilikha lamang ng kawalimihanan, lilikha ng galit sa gobyerno na walang batayan. Kailangan saliksikin natin, arukin natin, tingnan po natin kung may katotohanan yung mga sinasabi nila. Kaya ito pong dalawa ay gumawa na naman ng mga tinatawag nating false narratives. Kung baga, the two of them are defending and advocating for Senator De Lima. Sa kanyang column po ng Philippine Daily Inquirer, ang sabi po ni Solita Munsod, ang pamagat po ay The Inhumane Treatment of Senator Laila De Lima. Noong ano lang po ito, May 30, 2 araw pala nakakaraan. Alam naman natin si Manang Winnie, masyadong rabid anti-Duterte ito. Ang sabi niya po, I will quote her. Sabi niya, Senators Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Francis Pangilinan recently sent a strongly worded letter to PNP Chief Archie Gamboa questioning the PNP's inhumane treatment, basically an incommunicado detention or solitary confinement of Senator De Lima. Apparently, since 24, more than a month ago, no one except her police custodians has seen her. Madalit sabi, sinasabi niya po, yung tatlong senador sumulat. Kini-question niya yung hindi makatao raw na tratamento kay Senador De Lima sapagkat ito raw ay unjust at incommunicado. Ibig sabihin, wala na siyang makausap. Tinawagan po natin si General Archie Gamboa at tinext ko pa. So pinadala niya po sa akin yung kanyang posisyon. Sabi niya, unang-una, Senator De Lima has never been held incommunicado or in solitary confinement. Why? Because she's given the privilege to make phone calls sa kanyang mga personal assistants, sa mga PAs niya, pati yung mga abogado niya tuwing Huwebes. Anong prueba na natatawagan niya yung mga assistant niya at mga abogado? Ano po bang prueba? Hindi ho ba yung sulat niya nakarating, yung reklamo niya nakarating dun sa 3 senador? Paano ho ba makakarating yun kung wala siyang means of communication? Kasi siguro tinawagan niya nga yung mga PA niya, mga abogado niya, nagreklamo siya, kaya nakarating. Ano pa? O hindi ho ba palaging naglalabas ng mga kung ano mga press statements? So paano niyo sasabihin na inkomunikado siya? Ang dami siyang press statements. At nakakarating sa media, piniprint, kinokomentaryo nga, lumalabas sa social media. Ang reklamo niya, bakit daw tinanggal yung pagbibisita sa kanya? Abe, dapat ho, nagpapasalamat si Senadora Laila De Lima. Kasi yung pong regla na disallowing visitors during this pandemic, hindi ho yun inhumane. Yun nga ang mga tao, bakit kanyo? Sapagkat kung hindi mo pipigilan yung mga bisita mo pumunta sa'yo, ay baka ma-COVID ka. Hindi mo alam nga kung
pagkagaling nila sa labas, pupunta ang bisita, mahahawaan. Kaya nga ho ginawa yun. At yun pantay-pantay, kumbaga sa lahat, hindi ho sinasabing siya lang. Kaya mali ho yung sinasabi niya. Dapat you should be very thankful na yung reglang yon ay ginawa para nga ma-shield kayo, hindi kayo mahawa ng sakit. Sabi ba naman nung Sulita Monson sa kanyang column, bakit yung mga ibang senador hindi man lang sumama dun sa concern na ni-raise ng tatlong senador? Do we have only 3 principal senators? Sabi niya. Why haven't the rest of them, yung colleagues niya sa 24th Senate Chamber, raised the same concerns? Hindi lamang yun. Binigyan niya ng glowing tribute. Pinuri niya ng gusto. Anong sabi niya? Ang performance ni Lima sa Senado ay napakaganda. Alam niyo ba kung anong description niya? Sabi niya, her performance in the Senate before it was cut and even after her incarceration has been superb. Ubo daw ng galing. Principled. Ako, di prinsipyado raw. Fearless. Wala daw takot. Brilliant. Napakagaling. Evidence-based. Batay daw sa ebidensya. Ang reaction ko, fearless. Baka naman reckless ang ibig mong sabihin. Principled, brilliant, evidence-based. Anong performance yung sinasabi? Wala ka nga sinabi kung anong mga batas na ginawa niya sa kanyang maikling pagka-senador. Pero tingnan po natin ang record ni Senadora De Lima bilang public official. Tatatandaan nyo, ito naging commissioner ng human rights. Hindi ba siya nga yung una na nag-imbestiga dun sa mga extrajudicial killings nung si Presidente Duterte ay alkalde pa? Sabi niya, dami raw pinatay. Pero ni isa, wala man siyang napatunayan doon. Hanggang sa naging Secretary of Justice, ganun pa rin ang linya niya, hanggang naging senadors. Madalit sabi, siniraan niya lang ng siniraan. Yung pong editorial ng Daily Tribune nung kahapon, gumawa po sila ng editorial na kalagay doon, Spoiled Ambitions. Yun daw, ambisyon ni Laila De Lima na maging guro, gusto niya rin tumakbong presidente, nasira lahat nung ang naging presidente ay si Presidente Duterte. Inilista puro ng editorial ng Philippine Daily Tribune yung kanyang mga ginawa na irregular, hindi lang irregular, illegal. Ano ho yun? She ignored. Ignored nga ginamit ng editorial ako. She defied, hindi lang ignored. Kasi meron pong, tandaan niyo po yung dating Presidente Arroyo, hindi po ba siya magbabiyahe sana, tapos nakakuha ng TRO, o supposed to be yung TRO, huwag mong pigilan si Arroyo, yung mag-asawa. Pero ginawa niya, pinigilan. Hindi ho nakalabas ng bansa si Presidente Arroyo at ang kanyang asawa. Pagkatapos, nung nagpunta sila sa Korte Suprema, natalo sila doon. Yung grupo ni Noynoy Aquino, tsaka ni Laila De Lima, nung matalo sila ron, bigyan sila ng reconsideration sa issuance ng TRO, ginawa nila, inilabas nila yung dissenting, hindi yung majority decision. Pinapaniwala ng tao na mali yung decision ng Korte Suprema. Pagkatapos, pinagbanta niya yung mga Supreme Court justices na may impeach pag hindi sila nag-coopera sa gobyerno. Tandaan niyo yung sa pork barrel, siya rin yung point man doon, sabi ng editorial ng Daily Tribune. Ang tinarget niya ron, yung mga kalaban ni Noynoy. Hindi ba? Yung mga naka-idemanda ron, yung mga naituro doon sa pork barrel na yon, puro kalaban ng administrasyon. Hindi nila sinama yung mga kaalyado nila. O hindi ba si De Lima ang point man doon? Hindi lamang yan. Yung demanda ho kay Arroyo, natatandaan nyo, hindi ba dinimanda si Arroyo? Kaya nakulong yun Ilang taon nakulong yun? 5 mahigit na taon. Pero, truckload daw yung ebidensya niya. Puro naman, hindi man sabi ng Korte Suprema, walang ebidensya. Kaya na-absuelto. O, yun ang record niya. Yung lately nga, di ba, binanatan niya na naman ang administrasyon. Anong sabi niya? Yun daw mga pogo. Bakit daw pinayagan? Pagkatapos, pati yung mga clinic na nakuha, na illegal daw, may conspiracy daw itong si Vince Dizon, pati yung administrasyon. Madalit sabi, puro kasinungalingan ang sinasabi nitong si De Lima na pinapanigan naman po ni Sulita Monson. Yung nga ako sinasabi ko, sa galing ni Sulita Monson, matalino. Pero misplaced nga yung advocacy at defense niya.
pinapaniwala niya ang tao na mali. O meron pa, yung isa rin kaibigan natin, si Randy David. Ano man sabi niya sa column niya? Ang sabi yun ni Randy David sa column niya, yun daw pong asawa niya, madalas silang magkwentuhan. At naaalala niya raw na hangang-hanga si Karina David, yung nasirang may bahay, kay Dilima. At ang pakiusap nga doon sa kanya, bago namatay, kung may pagkakataong ka, bisitahin mo. And naalala niya raw po yung sinabi ng asawa niya. And ito ang pagkalagay niya sa column. Yung column niya ho ay nung kahapon din, nabasa natin kahapon. Ang pamagat po ay Sisterhood in Solitude. At sabi niya po ay ganito, "But the one friend Karina would have liked me to check in on, if I had a chance, was Senator Laila. We used to talk about her." Pinag-uusapan namin siya. Her improbable incarceration, yung kanyang pagkaditini, on bogus charges, sa hindi totoong demanda. O biro niya, bogus daw nakalagay rito. That were designed to keep her, a sitting senator, in detention without the right to post bail. Wala raw karapatang mag-post ng bail. In a stark reminder of the culture of impunity into which our country has tragically descended. Ito rin ang sinasabi ko sa inyo. Magaling itong si Randy. Magaling mag-analyze, matalino. Pero ang problema, galit sa administrasyon. Ayun. Kaya yung mga kinakampihan niya, yung galit din sa administrasyon, hindi siya makalampas doon sa kanyang bayan. Tingnan natin kung tama naman yung sinasabi. Ang sabi ni Randy David, nung dinimanda, or rather, nung inaresto si De Lima, ay in a vicious manner daw. Vicious manner naman Randy. Si De Lima inaresto sa opisina niya at voluntarying nag-surrender siya. May warrant of arrest. And then sabi mo, bogus charges. Yun din ang sinasabi ni Sulita mo. Trump-up charges daw. Bakit naman kayo ganyan ang conclusion nyo? May probable cause na tinatawag. Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Uulitin na naman natin. Nagkaroon ng preliminary investigation. Kasi pag dinimanda ka, bago ka masampahan ng formal na kaso, kailangan may probable cause na tinatawag. Anong bang ibig sabihin ng probable cause? Baka probably you may have committed the crime na nakademanda sa'yo. Titingnan nila yun. Kung makita nilang may probable cause, saka kanila sasampahan. Yun po ang ginawa nila kay De Lima, yung piskal. Pag nakasampa na, hindi ko sabihin, pwede ka nang may-issue ng warrant of arrest. Kasi ang saligang batas sinasabi, bago mag-issue ng warrant of arrest ang judge, kailangan personal mong pag-aralan yung mga ebidensya laban sa kanya. Kung merong probable cause din na maaaring ginawa niya nga yun o hindi. So, pinag-aralan nun ng judge, nakita niya may probable cause. So, dalawa. Piskal, may probable cause. Judge, may probable cause. Kaya ho, nagkaroon ng warrant for her arrest. O paano mo sasabihin bogus? Ang magsasabi lamang yan kung bogus man yan, ang hukuman na lumiliti sa kanya. Kaya nga, nakademanda ka. You will be given the right to be represented by your lawyer to introduce evidence. And then, ang hukuman ang magsasabi kung ikaw ay guilty o hindi. Now, doon sa sinasabing she was charged and not allowed to post bail. Naku, yun ang mali. Yun ang kasinungalingan. Lantaran yun. Hubad na kasinungalingan. Bakit kanyo? Hindi po totoo. She is allowed to post bail. Kasi, sa ang saligang batas, habang sinasabi, dalawang klase kasi yung pag-post mo ng bail. Kung yung krimen mo ay hindi naman heinous crime o hindi naman capital offense ang parusa sa'yo, yung panghabang buhay, pwede ka, as a matter of right na tinatawag, magpo-post ka ng bail. Automatic yun, may bail ka. Pero kung ang demanda sa'yo ay malubha, mabigat, at ang parusa ay habang buhay o 30 years plus, o reclusion perpetua, o prisyon mayor, ang ibig kong sabihin, kailangan mag-file ka ng petition for bail. Pwede ko mag-file, but yung gobyerno, mga fiscal, prosecutor, i-oppose yun. Nire-require sila na magpakita na malakas ang ebidensya laban sa nasasakdal. So, mag-i-introduce ka ng evidence. Papakinggan ngayon ng hukuman yun. Ang burden of proof ay nasa estado o sa gobyerno o sa taga-usig o piskal o prosecutor. Mag-i-introduce sila ng evidence.
Ito po, kagalang-galang na hukuman, malakas po ang ebidensya namin kaya hindi po pwedeng palabasin yan. O di syempre mag-introduce naman ng evidence. Yung akusado, ay hindi totoo yan, ito ang ebidensya namin. So the court now will discern, will evaluate, and will decide whether or not the evidence introduced by the state against the accused is strong. O kung hindi ho strong, ay bibigyan ho siya ng bail. Yung akusado will be granted provisional liberty o pansamantalang kalayaan. Ngayon, sa kaso ni Senadora De Lima, sinasabi nung dalawang kolumnista, hindi raw allowed to bail. Mali. Bakit siya nakakulong pa? Ba't naman hindi? Kasi yung karapatan niya na mag-file ng bail, hindi niya naman ginawa. Hindi siya nag-file ng petition for bail. She waived that. Bakit mo sisisihin ang gobyerno? May karapatan ka naman mag-file, di ka nag-file. Ba't di ka nag-file? I can only give my educated guess. Bakit hindi nag-file? Alam niyo po, abogado yan si Laila De Lima. Hindi naman siya ordinaryong abogado sa ngayon sa kanya. Magaling siya. Siguro, alam niya na pag nag-file siya, malakas ang ebidensya kasi yung mga testigo niya yung dating karelasyon niya, yung kung sino-sino pang malapit sa kanya, mismo nagtestigo, di malakas. Siguro, naisip niya, pag file ako petition, denied pa ito. Pangalawa, baka kaya pa ito ayaw mag-file, mas magandang nandito sa kulungan kasi meron kang plataforma, magagamit mo. Maawa pa tao sa'yo. So, either or both. Magaling nga Magaling na abogada. Kaya, pero huwag niyo sabihin na hindi siya allowed to bail. Hindi totoo yun. Yan naman kasi naman ang problema sa inyong dalawa. Hindi naman kasi kayo abogado. Huwag niyo nang pasukin yung batas. Magkonsulta muna kayo. Si Chris Roman para alam niyo kung anong dapat isusulat.